Yan. So, hi, ako si Manik Sabrera. Gumagawa ko ng Kiko Machine Comics para sa Philippine Daily Inquirer. Araw-araw siya na comic strips. Tapos, meron din akong news hardcore na online comics para sa GMA News Online. Tsaka may monthly comics din ako para sa Smile Magazine, yung magazine ng Cebu Pacific. Yun. Yung title niya, Travel Hardcore. Nag-start ako mag-comics. Second year college ako sa UP. Nasa Philippine Collegian pa ako noon. Tapos, nag-email lang kami sa Inquirer ng comic strips namin, kaming magkakaibigan. Tapos, nakachamba kami, napasok yung comics namin. Yung title ng comics namin nun, Garapata Blood. Yun. Tapos, 1 week, puro ako yung gumagawa. Tapos, isang linggo, puro si JP Quizon. Tapos, isang linggo, puro si Beng Densing. Yun. Tapos, nag-rotate kami. Tapos, after mga 1 year, nagkaroon ng extra space pa. So, gumawa ako ng isa pang comic strip, yung Kiko Machine. Madalas nakikinig lang ako sa mga tao sa paligid ko. Tapos, 90% ng dialogue ng comics, galing siya sa totoong buhay na narinig ko talaga. Ang ginagawa ko talaga, sumasakay ako ng jeep, ng MRT. Mahilig kasi ako mag-commute. Tapos, pinapakinggan ko lahat ng mga tao sa paligid ko. Yan. Tapos, meron akong maliit na notebook. Yung mga naririnig kong kwentuhan nila, pinag-uusapan nila. Sinusulat ko doon, tapos iko-comics ko siya. Tapos doon talaga dapat observant ka kasi doon ka kukuha ng material. Yun, kunyari may nakita ko dati, nakasulat, for sale, fried chicken na manok, 25 pesos. Tapos mapapaisip ka, fried chicken na manok. Oo nga, napaka-philosophical naman nun. Ano kaya yung ibig niya sabihin. Yan. Tapos meron pang participants will get discount stubs. As in stabs na sasaksakin kang ganun. Sobrang ang kulit lang talaga. Tapos meron pang bawal umihi dito, ASAP. Yan. So, sobrang di ko maintindihan kung anong gusto niya sabihin. Yan. So, yung mga ganun, ang kulit-kulit lang ng mga nangyayari sa paligid. Tapos, ang sarap-sarap niyang i-document. So, ganun yung ginagawa ko. So, napaka-importante ng facial expressions pag gumagawa ko ng comics. Tapos, kung mapapansin nyo, kahit kilay lang yung baguhin nyo dun sa mukha ng character, mag-iba-iba na kagad yung expressions niya. Kahit di mo baguhin yung mata, tsaka bibig. Tapos tingnan nyo lang yung mga kaklase nyo kung ano yung nag-iba-iba sa mukha nila pag nagsasalita sila. Yun. So yung mata lang, ay yung kilay lang tsaka bibig, mag-iba kagad yung expressions niya. Tapos, kahit sa mata mismo ng character, makakagawa ko ng iba-ibang expressions. Kaya ganyan lang. Tapos minsan gamitin mo pa yung talukap ng mata niya na parang mas nangigigil pa siya na gano'n. Ayan. Tapos, pag nasanay na kayo sa paggawa ng facial expressions, yung gestures naman ng mga tao, kung paano magsalita, paano gumalaw. Tapos, itingnan mo lahat yan pag sumasakay ka ng jeep. Laging dapat ino-observe mo yung itsura ng mga tao. Pag nasa jeep yung mga tao, usually kasi dinodrawing, nakaupo lang, ganyan. Pero pag nag-observe ka, mapapansin mo yung mga tao pag nasa jeep, nagte-text, laging may mga akap-akap na bag, ganyan. So, ito yung mga masarap i-observe, yung small details. Tapos, pag nasa isang kwarto ka or kung nasan ka man, maganda na i-observe mo lahat ng mga bagay na sa paligid mo, yung mga electric fan, yung mga ilaw, kasi lahat may iba-ibang klase ng style sa ng pag-drawing ngayon. So, dapat pinapakinggan mo lahat, tapos tinitingnan mo yung mga nasa paligid mo. Yun. Tapos, subukan mong gawa ng kwento, yung mga maliliit na bagay. Yun, kasi yun yung masarap ikwento, yun yung masarap i-comics. Ito yung mga hindi napapansin masyado ng ibang tao. Tapos, pag napansin mo siya, at nagawan mo siya ng magandang kwento, parang wow, okay ka ha. So dahil pinapagawa ko ng mabilisang comic strip ngayon, yun yung gagawin kong comics. Usually pag gumagawa ko ng comics, iniisip ko kung ilang frames yung gagawin ko eh. Usually 3 to 4 frames, okay na yun eh. So gawa ko ng mabilis lang na 4 frames siguro. So sa pag-iisip ng paggawa ng comics, usually kung ano yung nangyayari sa'yo, pwedeng doon ka magsimula eh. Tapos, minsan lagyan mo na ng konting pampaganda. Kunyari dito, nagalit siya. Lagyan mo pa ng mga lines na ganyan. Para madama rin ng reader na galit talaga siya. Ganun. Yan. So kung makikita nyo, kahit pangit yung drawing nyo, mag-concentrate lang kayo sa facial expressions. Okay na siya.